Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung makaresonate kayo. Thank you. So, before I start, no, I would like to say hi muna and shout out po sa ating beloved channel member na si Alexander at Alexander Turalba 3777. Hello po sa inyo and maraming salamat po for sending me super thanks. Salamat po sa inyong donasyon. May God bless you more. So, first message po ninyo, Three of Swords. Parang meron kayong pinagdaan ng hindi masyadong maganda, no? In the past. And, heartache ito, matinding heartache, matinding heartbreak. So, po pwedeng related ito sa relationship. Baka kayo ay nabigo, no? Dati, or baka kayo ay naloko. Baka kayo ay na-cheat, no? Baka kayo ay na-betray, no, ng inyong person or someone na malapit sa puso ninyo. Baka na traidor kayo, no, yung ganon. So there is so much of emotional pain siguro ang iniwan ng taong ito sa inyo. At although tapos na yan, nangyari na yan, pero siguro parang hindi pa kayo totally nakakapag-move on from that situation. Hindi pa kayo totally nakakaalis, sa sakit, no, na nararamdaman ninyo. Kasi parang bumabalik-balik ito, no? Parang bumabalik-balik pa rin siya sa'yo. Yung bang you are trying to heal, you are trying to move on from that, pero baka mayroong mga pangyayari na nakaka-remind uli sa inyo ng kung ano man ang nangyari dyan. Kaya siguro, parang nananariwa pa rin sa isip ninyo, no? Yung nananariwa pa rin sa isip ninyo yung sama ng loob, yung galit kung meron, yung ganon, no? So, parang naaantala yung inyong move on from that situation. So, we also have Three of Pentacles. No? Feeling ko din dito, sa iyong pinagdadaanan dito na heartache or heartbreak, maybe there are people who are willing to help you na makarecover ka from that, na ma-overcome mo yung pain na yan. Maybe may mga tao din na interesado or gustong tulungan ka, maaring ina-advisean ka, yung mga ganun ba, no? For you to be able to move forward or to move on sa buhay ninyo. Baka merong pwedeng merong mga nag-aaya sa iyo na tara, maki-party tayo or tara, magbakasyon muna tayo. Baka may mga ganun, na they are trying to divert your attention, no, from this situation to something na masaya naman, no? Parang libangin ka, yung ganon, no? Pwede rin na si Three of Pentacles, this is tulong in terms naman sa inyong trabaho. Baka ikaw naman ay merong kailangang tulong pagdating sa inyong trabaho. So, pwedeng meron kayong mga makaka-collaborate, pwedeng meron kayong mga makakasama sa trabaho ninyo or sa kung anumang project na ginagawa ninyo. So, pwedeng meron kayong makaka-partner. Yung mga ganun ba, no? Kaya, possible na ang iba sa inyo rito is going to, tawag dito, is going to maybe work in a team, no? Baka tulungan kayo sa kung sino man dito para kayo ay simulang magtrabaho na meron kayong kasama, meron ka-partner, meron kayong mga assistant, no? Yung ganon. So, siguro din sa trabaho yan, kung kunyari sa opisina, baka kayo ay mabibigyan dito ng ng assistant, kumbaga, no? So, good luck sa'yo. Dito naman sa Ten of Pentacles, this is about wealth, no? This is about wealth, this is about financial gain. Possible din kasi dito na baka merong mga, kunyari, negosyo, no? Baka merong negosyo dito na kayo inaasikaso, baka meron kayong negosyo dito na
ima-manage ninyo, po pwedeng yan ay family business, family corporation, yung mga ganon, na baka ibibigay na sa'yo yung pamamahala. Pwedeng ganon. Pwedeng ipagkakatiwala sa'yo ang pamamahala, not necessarily na lahat yan sa'yo na ang kikitain, hindi naman sa ganon. Pero parang ikaw lang yung magiging tagapangasiwa, no? Ng negosyong ito. So, yun ang napipick up ko dyan. And probably then, no, ang iba sa inyo Gemini, baka kayo ay nakapag-ipon na. Baka ngayon marami na kayong ipon, maybe you are already established, no, pagdating sa inyong kaperahang aspeto. Maybe you already have saved money para sa future, yung gano'n, no? Masasabi nyo nang you are financially stable na, no? And secured na, no? For the long term. Kaya napakaganda. So, with the Tower energy, pagbabago ito. This is a massive change that's going to happen in your life. No? Malaking pagbabago ang pwedeng maganap dito, no, sa inyo. Pwede na mayroon dito mga pagbabago na pwedeng meron ditong pagbabago na magaganap sa iba't ibang parte ng buhay ninyo, sorry, or pwedeng isang area lang, or pwedeng various areas of life. No, we never know. Pag nangyari na to, then that's when you will see, no? That's when you will find out na, ito yon, ito yung magbabago. Kasi hindi mo rin ito, hindi mo to plano, hindi mo to kagustuhan, hindi mo to pinagplanuhan, na pagbabagong ito. But this is change na gawa ng universe. This is the divine universe going to initiate, no, sa buhay ninyo. At kumbaga, dadalhin ka nito, no, ng pagbabagong ito to somewhere na yun ang magiging in alignment ka, no, sa inyong destiny. So, good luck sa iyo dyan. So, tignan natin kung ano naman ang mga mensahe para sa iyo pagdating sa inyong money, career, and finances. And Gemini, thank you for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, meron join button sa baba po ng video. Kung gusto po ninyong mag-member sa channel, yun lang po ang i-click ninyo, yung join button. So, we have endings. Sabi dito, the cycle is over. It's time for you to make a change, rebirth. It's time to say goodbye. Ayan. So, since this is regarding trabaho, career or negosyo, baka meron kayong tatapusin na ritong pwedeng negosyo, you're going to, tawag dito, baka magsasara ka na ng isang negosyo at baka kayo ay handa ng magsimula ng panibago. Ibang klase naman, ibang linya naman, ng negosyo ang gagawin ninyo. Pwede rin na trabaho ito. Maybe you're going to change trabaho, baka mag-a-apply kayo ng ibang kumpanya, ibang role naman ang a-applyan ninyo. So, pwedeng ganon, no? So, we have a guardian angel. Wow. Sabi dito, some higher power protects you from difficulties and misfortunes. Trust your guardian angel. Sobrang ganda. Sobrang blessed ninyo. Kasi yung guardian angel ninyo rito, no? Babantayan kayo, poprotectionan kayo from difficulties and kung ano man mga misfortune. Kaya, always call on your guardian angel, no? Para lagi kayong may kasama, lagi kayong may kasangga, pagdating sa mga hindi mga masyadong magagandang pangyayari sa buhay, lagi siyang nandyan. Lagi silang nandyan para proteksyonan ka, para samahan ka, 'di ba? So, what else? We have investments. Investments made will have positive results that will bring prosperity. Ayan. So, pwede na ang iba sa inyo rito, no? May mga investments in the past at ngayon, baka dadating na yung profit ninyo. Baka marireceive nyo na yung return of your investments dito. Kaya magkakaroon kayo ng prosperity, no? So, maaring yan ay makakadagdag dito sa pinag-iipunan ninyong future, diba? Sa baka yung financial gain na pwedeng nasabi ko dyan could be coming from your investments then. So, good luck sa iyo dyan. We have partnership, joining forces with business partners,
for win-win cooperation. So, prioritize your connections. So, po, pwedeng meron na kayo kung kayo yung nagnenegosyo, baka kayo yung makikipagsosyo sa ngayon, ano? Baka merong mga makikipag-partner sa'yo, interested na makasama ka sa trabaho or interested na maging ka-partner sa inyong negosyo. So, good luck po sa inyo. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo pagdating naman ito sa inyong love life, no? Pagdating sa inyong relationships. We have the present gift, treasure, revelation of own value, and nowness. So, po pwede na merong regalo sa inyo. No, meron dadating siguro na regalo and that could be coming from your loved one, no? Na-pick up ko dito, no? Baka kung sino man dyan, no? Yung person ninyong nakasakit ng inyong damdamin, kung meron kayong ganong sitwasyon lang ha, kasi hindi ito para sa lahat. So, this is a collective reading. So, may mga messages dito na maririnig kayo na hindi sasakto sa inyong sitwasyon. Ibig sabihin, wag niyong kukunin yan, wag ninyong i-take in yan sa sarili ninyo kasi hindi yan para sa'yo, no? Merong regalo na matatanggap kayo. Baka, no, kung sino man yung meron ditong person na kunyari, yun na nakasakit ng inyong damdamin, 'di ba? Baka siya ay parang siguro magbibigay siya ng regalo, baka dadaanin ka sa regalo para na suyuin ka, no? To have you back in their lives, no? So, pwedeng ganun ang ganap dito. So, what else? We have honor the masculine, respecting men, embracing the masculine divine. So, ang iba sa inyo rito, no? Baka kayo na ngayon yung parang you are also going to be the boss, 'di ba? Kasi yung masculine energy, kayo yung parang tumatayong boss, kayo yung nasusunod, kayo yung mas superior, yung gano'n. So, baka you're going to embody that energy sa ngayon. Not necessarily na kayo talaga ay lalaki, pero kahit babae, no, pwedeng maging tumayo bilang isang lalaki, no, lalo-lalo na sa mga pagdedesisyon, yung mga ganon. So, what else? We have Coral's wisdom, colony, delicacy, fragility, works that created over great periods of time. Ayan. So, siguro, then, talaga parang may balanse dito, no? Napipick up ko dito yung feminine energy talaga and dito masculine energy. So, pwedeng balanse ngayon ang gagawin ninyo. May mga pagkakataon sa buhay ninyo na you are going to embrace masculine energy at merong mga pagkakataon na mga kaganapan sa buhay ninyo na you are going to be submissive, you're going to be relying on other people, diba? Are going to embrace feminine energy on that situation. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.